po ni Muhammad at hindi po natutulan ang ating tindig. Yung 2 puntos, dagdagan po natin mamaya. At tinanong po natin mga kapatid, 3 pagkakataon ang ating pagtatanong. Nababasa po natin through the categorical question according po sa An-Nisa ayat ito. Sabi dito'y matatagpuan ang maraming kamalian at kontradiksyon dito sa Quran nyo. Tama ba yung sinabi ng Quran nyo na matagpuan dito ang maraming kontradiksyon? Yes or no? Yes, tama yan. Amen? Glory to God. Sabi ko, tama ba ulit yung sinabi mo at ikaw ba'y nanindigan na itindig ng lahat ng mga Muslim na masumpungan dito ang maraming kontrahan at kontradiksyon sa inyong Quran? Yes or no? Yes daw. Tama ba yung tinindigan mo? Yes or no? Yes pa rin daw. O 3 bisis. O, nakita po ninyo? Ang ganda ng mga sagot na mga tanong natin, no? At ganda ng sagot niya. So dito po nakikita natin mga kapatid na hindi natutulan yung ating tindig. Iniba niya pa daw ang Quran, ang Biblia daw kanina ay salita daw po ng Apostol Juan kasi narration. Mali. Iba ang narration sa nagsalita. For example, Daud. No? Ako yung nagsasalita sa'yo, ikaw yung nagtitake note. Ay yung tinitake note mo, yung salita ko. So yung tinitake note mo, salita mo yun. Hindi, oy. Doon ka bang cross interpretation? No? Ang Diyos, gumagamit po siya ng mga tao upang isulat ang kanyang salita. No? Yung sumulat, siya yung nagiging narrator ng isinulat niya, pero sinabi sa kanya ng Diyos. Diba? Naintindihan natin? No? Ang Diyos po yung author. Kaya po hindi natutulan mga kapatid. Bakit? Kasi kung tutulan niya ang Bible, tinutulan niya po yung palpak po ang Quran. So sabi niya, gumamit ka ng kailangan patunayan mong tama yung Quran. Paano patunayan yung mali na nga, contradiction na nga eh. Contradiction na, patunayan ko pang tama eh, kay mali-mali nga. So ngayon, dagdagan po natin mga kapatid ha, ang dami nating puntos at ma-highlights na sa grammar, second person, first person, third person, hindi niya alam. Short na tayo sa time. Tanungin ko sana kung sino yung witness, no? Nagbigay si Allah actual kay Muhammad ng aklat. So short tayo ng time. Sana 15 minutes kanina, no? Ngayon, sa ating pagpapatuloy, relax lang mga tamukuloy ha. Kasi pag pag magbinastos kayo sa comment section, matulog kayo ng maaga. Kaya relax lang kayo, kumapit lang kayo, hindi kami nag-aaway. Okay? So, pangatlo po nating punto sa ating pagpapatuloy. Patulogin natin si Isa muna ha. Isa, magkumot ka muna. Ayan ngayon, sa pangatlo nating puntos na hindi po natin nabasa kahit dahil ay naputol tayo. Sa pangalaw, balik natin sa pangalaw, ang salita ng Diyos ay hindi nagpapahayag ng kasinungalingan sapagkat sabi doon kanina, ang salita ay katotohanan. Bakit? Sura, at babasa tayo naman ng Quran. Hindi natin tindig na as application ha, yung Quran ha, tama ha. Tindig natin niya as supporter. No, supporter natin sa ating stand. Hindi tayo nanindigan na tinitindigan natin ang Quran as a truth application. Mali po yun. Ngayon, kung titingnan po natin mga kapatid, dito po sa Surah Al-Maida, aya 115. Tingnan natin ha. Ang bilis ng oras. 115, 16. Ayan, 116. At inyong alalahanin ang araw na kapag ang alay magsabi, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ay nagsasabi sa tao, ituring ninyo ako at aking ina bilang dalawang Diyos. So saan kaya kinuha itong information na ito na Diyos daw po si Maria? Tatanungin sana makaabot to mamaya, itatanong natin kay Brother Dawood itong information na ito. No? Ngayon, pangatlo, malinaw. No? O patunayan natin, ito yung salita ng Diyos, malinaw na revelasyon. Bakit? Dito po makikita natin sa Juan 5:20. Yung mga mananampalataya ng Biblia ay binigyan na mismo ng pagkaunawa upang makilala natin yung salita ng Diyos. Hindi magkukontrahan, maunawaan, binigyan po tayo ng pagkaunawa. Dito natin makikita. No?
at ginamitan tayo ng banal na espiritu para maalaman natin, ma-discern natin na ito ay truth. Oh, ngayon, tanong, sa Quran ba? Ano bang nakalagay sa Quran? Ang Quran 3 ayah 7, walang may nakakaunawa kahit isa ng Quran. Yes? Walang may nakakaunawa ng salita ng Quran. No? Walang may nakaunawa sa aklat ng Quran. Ang sabi po dito sa Quran 3:7. So, hindi ito salita ng Diyos. Bakit nakatago man? Hindi ipinaunawa sa kanila. Kaya malaga. Kaya nga gumagamit po sila ng hadith at tafsir kasi hindi enough ang Quran to reveal the truth. Bakit? Kasi itong nakalagay, hindi nila naunawaan. Yung Bible malinaw. Anong sabi sa Bible? Pakabanalin mo sila sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Ang sabi pa sa Salmo. No? Ang ganda ng pagkasabi sa Salmo, ang salita mo ay pure. Ang sabi pa sa Santiago, dalisay. Ang ganda-ganda ng Bible natin. Ngayon po mga kapatid, no? Balikan po natin ang sura Nisa Aya 82 ha. Pakinggan po ninyong mabuti, letra por letra talaga, dinadaya kayo. No, dinadaya kayo. Sa Bible, wala kang mababasa na kontradiksyon ang Bible. Wala kang mababasa letra por letra verbatim. Wala. Pero dito nababasa verbatim. Ito, Englishin natin. Maganda oh. Ito yung highlights po ng ating tindig na ang sabi, though they do not consider the Quran carefully, had it been from then Allah, they would surely have found. Pag sinabing found, hindi hahanapan. Mali yung interpretasyon ni Daud. Sabi niya, hahanapan ng mali. Hindi nakalagay eh. Dapat nakalagay doon finding. Nakalagay dito found. Nasumpungan. Nadatnan. Nakita. Napatunayan. Yung ibig sabihin ng found. Unawaan nyo guys. No? Found. Nakita. Anong sabi? They would surely have found therein much, contradictions. Hindi diction lang, may S. Contradictions. So sa Quran, napakarami daw contradiction. Bakit? Kalain mo ang he, first person. Akalain mo ang he, pagdating daw sa Quran, nagiging second person. Okay. So dito pa lang po mga kapatid, mali na. Sarap ng kain ng alaga. Papunta ka man po ng English grammar yan, pagdating sa Biblia, hindi mababago, yun ang tinutukoy. No? Kaya po, salamat, di ko pa tinanong sa case to case. Case to case. Ang Sniper Wolf, ang ChatGPT for your information, maling informasyon meron dyan. Huwag kang mag-abide. Maligaw ka. Okay. Time. Sige. Okay. Start na tayo sa cross-examination. Bro Daud, ready ka na ba? Para mag-start na? Ready when you... Sa first question mo, mag-start na tayo. Yes, ready po. Yeah. Okay, go. Tanong, dito sa Surah Al-Imran, sino itong tinutukoy na di or sila? Hindi po. Al-Imran. Yung 87 kanina na sinasabi mo, yung ba yung ginamit ko as confirmation? Yung Hindi po. makakatagpo ka? Ano lasa? Ay, hindi Okay po. lang. Yeah. 82. Ay, ito pala. Hindi Okay, mo maalat eh. Yun yung 87 yung ano mo kanina na sabi mo, natiknot ko eh. Ay, hindi hindi ako 82? makalimutin Surah Al-Imran. Anisa yun bro, Anisa. Surah Aya 82. An-Nisa 82. Yan, yung sinabi ko. Okay. Sino itong tinutukoy na di? Sino itong tinutukoy na di? Itito, aya itito. Anong di?
Di. Sura. Sino itong Ano po? tinutukoy na day? Dito sa Quran na tinutukoy. ginamit mo kanina. Oo. Mga Muslim po ang tinutukoy dyan, mga Muslims. Bakit po? Isalita ni Muhammad yan. Alangan naman din naman namin teacher si Muhammad. Hindi mga Muslim po ang tinuturuan. Nasumpungan doon ng mga Muslim yung maraming kontradiksyon. Bakit? Kaya nga ako nagtataka, bakit nakasumpong po sila ng maraming kontradiksyon? Hindi nga sila makaunawa, di ba? Oh, mali talaga. Next question, please. Oo. So, sino din itong tinutukoy ng aya na ito na sinasabi, "Do not din consider the Quran carefully"? Sino ito? Ay, mga Muslim din yan at si Muhammad. Yan ang Mga sinasabi Muslim ng din. Quran. Muhammad, no, sinabihan ni Muhammad ang sarili niya. Una, si Muhammad, salita yan ni Muhammad. Pangalawa, sulat ni Muhammad. Pangatlo, ang sinusulatan dyan, mga Muslim. Oh, damay-damay sila dyan eh. Next question, please. Okay. Sang-ayon ka ba na ang tinutukoy ng Quran ay hindi lamang tumutukoy sa mga mananampalatayang Muslim? Sang-ayon ka o hindi? Hindi. Referado talaga sa mga Muslim yan. Bakit? Ang mga Kristiyano, hindi naman kami kumukuha ng aming foundation ng faith yun sa Quran. Kundi kayo lang talaga, kayong sinabihan dito, yung makakasumpong po doon, yung mga nag-aaral ng Quran, of course, alangan, halimbawa, masusumpungan ko yung bahay ni Dawud. Paano ko masumpungan? Hindi naman ako taga dyan sa bahay nyo. Ang makakasumpong ng bahay nyo, ikaw, kasi taga dyan ka. Ganon yan, brother, ang logic doon. Next question. Okay. Logic. Tanong ko sa'yo, merong ka bang mga Muslim na nagsasabi na merong mali ang Quran? Meron, wala? Abay, meron. Si Muhammad Sino? mismo. Anong sabi po? Ito. Okay. Anong sabi po Saan dito mababasa? Sige po. Sige, go ahead. Hindi ka pa nakasagot. Meron ka pa lang 20 seconds. Opo. Ay si Muhammad po mismo, kaya ang sabi, no? Kaya hindi ba nila pinagukulan, sabi ni Muhammad, no, ang Quran, kung ito'y nagmula sa iba bukod sa Allah, kaya sabi kanilang matagpuan dito ang maraming pagkakasalungatan. Tamo, kasama siya dito, ay nakasumpong. Okay. Next question. Anong mali sa Quran na nakita ng mga Muslim na mali? Alin? Una, ang makikita nating mali dito, ang sperm daw ay nagmumula daw po sa backbone, sa gitna ng backbone at saka sa dibdib. So mali na agad yun. Pangalawa, ang tao daw po ay nilikha out of nothing. Tapos naman, ang sabi na ulat naman ng isa, ang tao nilikha sa sperm drops. Ang sabi naman sa namumuong dugo. So kontra-kontra yung ulat. Marami. At iba pa. Next question. Ayon sa mga scholar ng mga Muslim, yan po ba ay contradiction o hindi? Yes, contradiction. According po dito sa Surah An-Nisa, aya 82. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Okay, objection, okay. Okay, objection. Ano yung objection? Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, hindi dyan sa aya, mga scholar. Meron bang mga scholar na nagsasabi na yan ay contradiction? Meron o wala? Meron. Pag sinabi mo kasing scholar, yung mga nag-learn, nag-aral. Ito si Mosingkan. Si Jibril. Ayan, marami pa. At ito talaga si Muhammad talaga kasi siya yung author ng aral na ito. Sabi na sumpungan, found. Nadatna, nakita yung kontrahan. Marami. Next question, please. Pwede mo bang ipakita sa akin na sinabi ni Musinkan na iyan ay contradiction? Pwede mong ipakita o hindi? Pwede yun. Okay. Latag, Mr. Moderator. Ata, moderator. Oo. Ako nang bahala sa'yo. Palakihan nga po ako. Mr. Host. Palakihan. Tanggalin ko nga itong bakit ganito. Bakit? Wait lang. Alisin ko nga itong camera niya. Bakit ayaw mabago? Wait ha. Bakit ayaw maalis ito? Taglit lang guys. Sige, i-post lang yung time, i-post lang.
May 5 minutes. I-post lang, paki-post lang muna, alisin ko muna ito ha, hindi ako marunong nito ha. Oo, sige, sige. Hindi kasi Ito. cellphone ito. Pakipot Ayan. ng time ko ha. Malapit na. Ayan po, ito, wait. Ayan po, si Dalawa Uncle yung Mosingkan. ano doon. Pero English sisig Mosingkan? yan. Maraming laman yan. Mosingkan, nakita guys? Yes, nakita. Ayan. Sabi ni Uncle Mosingkan, ganito. Parang madumi ang cam. Ito. Sabi ni Uncle Mosingkan, ay. Ito. Sabi ni Uncle Mosingkan, ayan. Ano sabi ni Uncle Mosingkan? O, dito tayo. They would surely have found therein, ano daw, much contradictions. Letra por letra, walang labis, walang kulang. Nakakatuwa. Yeah, that's all. Wala na tayong rap, te. Next question. Next question. Sino ang may sabi dyan na makaka-found Damihin ko na. ng contradiction? Yeah, yung kay Musingkan, si Muhammad daw eh. Bakit? Is word of Muhammad Okay. niya ito sabi eh. Ah, Ah. Mayroon ka bang maipakita na nagsabi si Muhammad, si Mushin Khan, na yan ay contradiction o salita ni Mushin Khan yan? Ito na nga pinakita ko si Musingkan. Okay. Si Musingkan na nga nagsabi. Ah. Mm. Next question Yung na. Mushin Khan dyan, okay, next question. Yung Mushin Khan dyan, translator or hindi translator? Ay, translator siya at hindi din translator. Yes. Bakit hindi lang translator Okay. trabaho nito eh? Oo, Oo, membro din ito ni Ma. Saan niya galing? Okay. Continue. Sige na lang. Next question. Kaninong salita ang kanyang in-interpret? Kay Saan kaya sa Muhammad, interpret hindi lang na interpret. ito? Mga- Isinalin eh. Sabi mo isinalin. Salita po eh. Salita ni Muhammad, mababasa po natin dito sa 6940, brother, na ito daw ay salita ni Muhammad at ni Jibril. Sabi din po ni Musingkan, ang kulit talaga ni Mang Musingkan eh. Next question. Okay. Hmm. Si Mushin Khan Sige po. ba ay taga-salin or hindi? Boss, hindi lang taga-salin ang trabaho niyan bro, maraming trabaho. Ito, taga-narrator din trabaho. Narrator Mr. din, maraming Moderator, trabaho. may objection, Mr. Oh. Moderator. Ang Okay, sinasabi ano objection? ko, tinatanong ko, translator ba siya? Oo o hindi? Okay, Categorically. categorical yung question po. Boss nga, oo Sige, nga at sagot po na, hindi. palitan. Boss nga po, oo. Naging translator siya, hindi. Bakit hindi lamang siya translator? Ano pa siya? Naging narrator. Mag-aaral din siya, membro din siya. Hindi lang isang opisina, Okay, brother. Next Valid question. answer naman siya. So, okay, next question. Okay, next question. Hmm. Aware ka ba na ang Quran ay ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aware ka dito o hindi? Pala siya yung question. Natanggalin mo yung aware. Kasi pag sinabi mong aware, admitted mo na tama nga na ibinaba ni Allah. Tanggalin mo yung aware. Paki-rephrase ng question. Counter objection, Mr. Moderator. Huwag niya akong turuan. Walang Isa- objection po. itatanong Wala pong ko. nag-object. Di po siya nag-object. Wala po nag-object. Objection Bakit po sabi yan. ko, pwede bang i-rephrase mo yung question? Tanggalin yung aware kasi sayang yan pag hindi ko sinagot. Okay, tanggalin ko yung aware. Pala siya eh. O sige. Ah. Nabasa mo ba na ang Quran ay ipinahayag ni Allah? Oo o hindi? Hindi po, sapagkat ang mababasa letra por letra ayon sa mababasa katotohanan, ito ang Quran ay salita ng isang marangal na sugo na yun ay si Muhammad at si Jibril or Jibril. Yan talaga yung mababasa, kaya wag na po nating bro, kasi yan ay hallucination lamang po yung Quran mo. Nagkaroon ng contradiction. So tama talaga, may contradiction yan mamaya. So, Okay. admitted ka na Ano hindi oras mo yung nabasa alis mo na Saturday? ang Quran ay pinahayag ni Allah. Mm. Mali po yan, hindi admitted ka. Ang sabi ko,
Admitted po ako na ang Quran ay salita ni Muhammad at yan ay hindi salita ni Allah. Yan ang sinasabi ko. No? Kaya pag sinabi mo ngayon na ang Quran ay salita po ni Allah, nagkontrahan ngayon ang statement ng Quran mo, hindi siya salita ng Diyos. Pang-apat na Salita to, siya sir. ng kontrahan. Sunod na tanong. Okay. Ayon sa pagpapahayag ng mga scholar, iyan ba ay kontrahan dito sa pagsasabi na ang Quran ay ipinahayag ni Allah o diyan sa ginamit mong sura kanina? Yan ayon sa pagpapahayag ng mga scholar, kontrahan ba yan o hindi? Kontrahan talaga. Kaya nga sabi po doon kanina, doon sa Objection, Mr. Moderator. 482, Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection? Ang objection ko ayon sa mga scholar dito sa talatang ginamit niya sa pagpapaintindi ng mga scholar na it is the noble word of a messenger at sa Quran na it is he down to you O Muhammad, the Quran. Kontrahan po ba yan ayon sa pagpapahayag ng mga scholar? Oo o hindi? oo na nga. Oo agad. Kontrahan nga, pakinggan mo. Sabi po dito mismo ni Muhammad, kasi salita ni Muhammad dito Scholar ang pagkakilala namin kay Muhammad Kaya hanapan mo kami ng reference ayon sa Quran na si Muhammad hindi scholar Ibig sabihin ng scholar, nag-learn, inaral niya ito, isinulat, itinala, no? Kaya hindi nila pinagukulan ng malalim ang pag-iisip ng Quran, sabi niya. Kung ito'y nagmula sa bukod sa Allah. At matagpuan itong maraming pagkakasalungatan. Ang grabe. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Sige po. Pwede mo bang ipapakita sa akin na scholar na nagsasabi na ang sura An-Nisa 82 at ang sura Al-Imran ayat 2 hanggang 3 ay kontrahan yan? Scholar, ayon sa scholar, pwede mo bang ipakita? Oo. Ako nang bahala sa'yo. Ito, palakihan na naman ako, Brad. Tayo? Palakihan tayo lagi. Palikan si Destroyer Boss. Ito. Damihan talaga natin. Ito. Anissa Anissa. Objection, Mr. Moderator. Aya. Objection, Dito. Mr. Moderator. Okay. Bakit ayaw na naman? Hindi aya yung hinahanap ko. Tafsir ng mga scholar o pagpapaliwanag ng mga scholar na yung aya itito at itong sura An-Nisa ay kontrahan. Hindi yung aya na yan. Yan ang... Ako nang bahala. Makinig ka na lang. Objection, Oh, Mr. ito. Moderator. Mr. Moderator, hindi Okay, ko tatanggapin. okay. No? Hindi ko tatanggapin. Okay. Dahil ang hinahanap ko ay yung pagpapaliwanag ng mga scholar, hindi sura. Okay, Moderator? ang hinahanap. Sige po. Counter objection. Counter objection. Sagot ko yun. Huwag niya akong pakialam. Either tanggapin niyo o hindi. Wala akong paki. Basta ako'y sumasagot ayon po sa tanong. At ang aking sagot ay very clear. Maganda yung sagot ko. Sige. Okay. Sa akin, kung by may decisions, no? Ang hinahanap ni bro, ang hinahanap is yung hinahanap niya is yung explanations ng mga then ang sabi ni it's either natanggapin mo yung sagot o hindi. So ko na lang siya. Count ko na lang siya as next question, then itatanong na lang siya sa So itatanong lang siya kung Hindi next question na. Sige po, next question. Apo. Sige, Brother Dawud. Next question daw. Okay, next question. Yung oras, Mr. Moderator? Sige, palitan mo na lang ako para makita yung oras natin. Para natin. Okay. Next Okay po. question ko sa'yo, doon sa mga ginagamit mong talata, alin doon ang nagpapatunay na hindi salita ng Allah ang Quran? Ay, una doon sa ginamit natin Surah Nisa aya 82. At the same time, dito po sa binasa po natin
Surah 69 ayah 40, no? 52, 53, no? Surah na ito talaga ay hindi salita po ng Diyos, kundi salita daw po ito Muhammad talaga. Na yun ang salita ni Muhammad ay kontradiksyon. Sige po. Okay. Ginamit mo ang mga sura na yan bilang pagpapatotoo sa iyong tindig ngayong gabi. Hmm? Naniniwala ka ba sa Quran o hindi? Hindi ako naniniwala sa Quran as truth Yun. application. Ginamit ko siya. Huwag ka muna tumawa, di pa ako tapos umaya ka tumawa pagtapos sa sumagot. Ginamit ko siya as supporters to my stand. Hindi ko siya ginamit para maging truth. Ginamit ko siya na sumusuporta sa tinitindigan ko. Na hindi siya salita ng Allah. Okay, maraming salamat. Okay, time. Okay. Sa ano tayo? Sa rebuttal na tayo. Buhay pa ba lahat? Buhay pa ba? Buhay pa ba ang lahat? Shoutout naman dyan. Tuloy lang. Mr. Moderator, saglit lang, Mr. Moderator, Okay. ako po iihi lamang. Okay. Sige. Sige, ma-shoutout muna ako. Pwede ba? I-shoutout ko lang mga kaibigan natin. Sige po. Okay, shoutout kay Sister Cassie. Yan sa baba. Mag-shoutout pa ako. Shoutout din po kay Sister Maxi. Good evening. At shoutout din sa mga kaibigan nating mga Muslim dyan sa baba. Ay kay Brother Edwin. Shoutout din po sa inyo. Ayan. May background pa yan. Naparitong Nasalaman. Good evening. Ayan, napakaganda, no? At sino pa si Kadiwa? Good evening din sa iyo. Sino pa? Si Broking Love. Ayan, Broking Love. Naku, continue talaga yan. Bro Anwar Said. Ayan, shout out. Mga ano natin yan, tawag nito. Si Porky Yami. Ayan, good evening. Si Elian Sandro. Ayan. Sino pa ba? Hindi ko na makita yung iba. Ayan, shout out kay Abel. Hindi ko mabasa yung iba ha. Hindi ko na makita. Ayan, sa lahat po, no, i-generalize natin, shout out po sa inyo, si Divine, si Ronnie, si Derbspew, si Goblen, ayan, si Marisa Fernando, ayan, subok na sa lahat, Benji Yu, si Eli, good evening everyone, humawak sa upuan po, kapit lang, magiging maganda na po yung tanong-tanong natin ngayon, ayan. Mag-abuloy lang kayo. Okay. Ayan. Thank you so much, guys. God bless everyone. Okay, andyan na ba si Bro Dawood? Okay, ready na ba, Bro Dawood? Okay, nandito na ako. Okay, start na tayo sa Okay na ba? rebuttal, Okay no? na ba? Okay na, Brad. So, running time, mag-start na sa latag si Bro Dawood. Sige, Bro Dawood, go na. Okay. So, rebuttal na ito, no? So, napapansin ninyo ang ginagawa ni Pastor Dino Diaz? Hinanapan natin siya ng talata o ng tafsir ng mga scholar dito sa Surah An-Nisa at saka sa Surah Al-Imran. Alam mo kung anong binigay? Ang Surah An-Nisa ayat 7. Bagus hindi yan ang tanong. Tingnan mo kung papaano niya tayo nililito sa mga tanong natin. Alam niyo, dahil hindi niya na maibigay, dahil walang Muslim scholar na nagsasabi na ang Quran ay kontradiksyon. Kaya itong ayat 82, Surah An-Nisa ayat 82, tumutukoy ito sa mga hindi mananampalataya o hindi nag-alang-alang na ito ay salita ng Diyos. Kaya nga hinamon kayo na kung hindi ito salita ni Allah, makakatagpo kayo ng maraming kamalian. Kaya
sino ngayon ang nagsasabing merong mali ang Quran? Siyempre, si Pastor Dino dahil hindi niya ito tinanggap. Pero tika lang, tinanong natin siya kanina kung naniniwala ba siya sa Quran. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa Quran. So, ano ang dahilan o anong punto bakit mo ginamit ito na hindi mo pinaniniwalaan? Meaning, gumagamit ka ng mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan? So, wala. Sabi niya kanina na ang Quran ay hinsalita daw ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi Kaya wasallam. kakain na ako, tiya. At tinanong din natin siya kanina kung nabasan niya ba na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot niya, wala. Yan ang dahilan kung bakit yung kanyang paliwanag ay mali at yung kanyang understanding ay mali. Bakit? Ito ang ating binasa kanina. Dito yung ginamit niya kanina. Sabi niya, the first person daw, sinabi ko, the second na first person daw, sinabi ko, na si Muhammad, si Jibril. Wala akong sinasabi na ganon. Mayroon tayong reply dito na ang sinasabi ko, ang first person na he ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang second person dyan sa aya na yan, si Jibril. Hindi siya yung he. Bakit? Tingnan natin. Dito natin makikita kung gaano manglito si Pastor Dino Diaz. Ito, Allah, la ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, Al-Hayyul Qayyum, the ever living, the one who sustain and protect all that exists. Sa 3, it is He, si Allah yan. Pero anong ginawa niya? Sabi ko daw, yung He daw dyan, si Angel Gabriel daw yan. O sinabi ko daw, yung first person ay si Jibril daw yan. Hindi ko po sinabi yon. Ang sinasabi ko, yung He dyan, tumutuko yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tingnan mo kung paano tayo linilito kanina. Yung pinakita niya na evidence kanina, yung she at saka he na using to someone ay third personal pronoun daw yon, no? Inibay niya yung usapan, hindi kasi tumutukoy yon. Hindi yun tumutukoy doon sa yung pinakita, hindi tumutukoy yung kay Allah. Tumutukoy yun doon sa mga tao. Kaya dito sa Quran yung pinag-uusapan, kapag dito ginamit yung he, tumutukoy ito sa nag-iisang Diyos. Di ba napakalinaw? Dito basahin natin ulit. It is He who has sent down the book, the Quran, to you, Muhammad, with truth confirming what came before it, and He sent down the Torah and the Angel. Malinaw na ito palang Quran ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang nagsalita dito? Sabi niya kanina, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin yung ginamit niya kanina. Kasi sa surah yung ginamit niya kanina sa surah Surah 69:40. Basahin natin para maintindihan natin kung ano ang tamang pangunawa dito. Dapat ito maintindihan ni Pastor Dino Diaz, no? Kasi gumagamit siya ng Quran na hindi niya naintindihan. Mauubos yung oras ko dito sa rebuttal. Medyo okay.
That is verily the word of an honored messenger, I emphasize Gabriel or Muhammad, which he has brought from